Nagkaroon ng iba't ibang kulay ang balita dahil sa pagkakaayos ng mga taga-suri sa mga pahayagan sa Maynila. Ang mga balitang palihim na nagmula sa kumbento ang unang kumalat at ikinatakot ng marami. Ang balitang nagkaroon ng iba't ibang bersyon ay pinaniniwalaan ng mga tao ayon sa damdamin ng bawat isa. Higit na naligalig ang mga tauhan sa kumbento. Ang ilan ay nagpupunta sa palasyo at naghahandog ng tulong sa pamahalaan na nasa panganib. Ang Generalillo Malaguero o Munting General ay napapakagatlabi marahil sa nangyaring ito. At ano ang kahihinatnan ng Generalillo kung wala ang korporasyon? Amen, amen. Mabuhay si Talvi, mabuhay! Sa ibang kumbento ay iba naman ang paksa ng usapan. Tingnan ninyo ang itinuturo sa mga nag-aaral sa mga Jesuita. Sa kanilang paaralan nagmumula ang nagiging filibustero. Kapag ang namamahala ay mangmang, sabihin mo sa akin kung ano ang ayos ng ulo at sasabihin ko kung ano ang ayos ng paa. Hindi ba ninyo napapansin ang pagtutulungan ng magkakaibigan? Ang pahayagan ay nagpapahiwatig na dapat bigyan ng mitra si Padre Salvi. Bakit hindi? Ang mitra ay binibigay kahit sa isang maliit na bagay lamang. Sa isang maganda at maaliwalas na bulwagan ng isang bahay sa Tondo ay pinangangaralan ni Kapitan na Timtiang, si Kapitan Pino. Ay, bilhin ng Antipolo. Ay, bilhin del Carmen. Iyan naman ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ba sinabi mong anyayahan ko siyang kumain dito sapagkat mayaman siya? At sabi mo, isang mayaman lamang tayo dapat makipagkaibigan. Aba, Sinabi ko yan sapagkat wala ka nang ginawa kundi ang pumuri kay Don Crisostomo sa lahat ng oras. Iniutos ko sa iyo makipag-usap sa kanya sa paging na yon. ngunit hindi ko alam na siya'y naroroon. Dapat mo sanang inalam. Matagal na panahon akong nagsikap at nagtipid. Ngayon mawawala sa isang iglap lamang ang aking mga pinaghirapang bagay. Naku, kung naging lalaki lamang ako, haharap ako sa Kapitan General at ihahandog ko ang aking paglilingkod laban sa mga nag-aalsa. Hindi mo ba nabasa sa El Diario de Manila na nasumpu na ang pag-aalsa? Pati ng kanilang mga kasabot ay darakpin at parurusohan? Gayunpamay, dapat kang humarap katulad ng ginawa ng iba noong 1872. Sila'y nakaligtas. Aba, hindi ba humarap din si Padre Bor? Huwag mong banggitin ang pangalang yan. Gusto mo bang mabitay sa bagong bayan? Kamuntik nang mamatay sa pagkainis si Kapitan Tinong kung di dumating ang pinsang si Ginoong Primitibo. Ano ang nangyari? Kware! Nako, ipinatawag kita upang hinga ng payo. Nag-aral ka ng Latin at mabuti kang mga tuwiran. Ang mag-asawa ay natahimik upang hintayin ang payo. Pinakain ninyo rito si Ginoong Ibarra at nagbigay gala na makita sa may tulay. Sa gitna pa naman ng maraming tao. Sasabihin sila'y magkaibigan. Hindi mabuti yan, pinsan. Hindi siya dapat makipagkilala sa taong iyon. Alam mo naman na ang mabuti ay napaparasahan dahil sa masasama. Mabuti yata, pagawain mo ng huling habilin ang iyong asawa. Nabigla si Kapitan Tinong at hinimatay sa malaking takot. Winisikan ito ng tubig sa mukha at nagkamalay. Huwag kayong marangis. Ilipat natin siya sa kama. Lakasan ninyo ang inyong loob. Naririto ako na taglay ang karunungan ng mga tao sa una. Tumawag ka ng doktor at magpunta ka sa palasyo. Dalhan mo ng pamaskong regalo ang Kapitan General. Ipinig lahat ng bintana at pinto at kung may magtatanong ay sabihin, may sakit ang aking pinsan. Susunodin ko ang lahat ng kanyang aklat at kasulatan. Katulad ng ginawa ni Ginoong Ibarra nang walang makuhang katibayan. Isang piging sa Intramuros ang dinaluhan ng mga dalaga, mga asawa at mga anak ng kawani. Ang paksa ng usapan ay ang nangyaring pag-aalsa. Alam ng Kapitan General ang kanyang ginagawa. At ayon sa balitay, galit na galit sa Ibarang yan dahil sa mga kabutihang ibinigay niya. Talagang walang utang na loob ang mga Indio. At alam ba ninyo ang aking narinig? Ayon sa mga dapat paniwalaan, ay ginawa lamang daan ang pagtatayo ng paaralan. Ang ibig itayo ay isang muog na tanggulan kung sila'y lusubin. Alam ba ninyo ang aking narinig? Ang may bahay ni Kapitan Tinong ay naghandog ngayong hapon sa Kapitan General ng isang singsing na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Iyon daw ay pamasko. Marahil ay natatakot na siya'y hulihin. Dumating sina Doña Victorina, Don Tiburcio at Linares sa bahay ni Kapitan Tiago. Si Doña Victorina ang sumarili sa usapan at paulit-ulit na ipinahayag na iba na ang may kamag-anak na mahal na tao sapagkat nakapagpapabalik-balik sa bahay ng Kapitan General. Pinsan, lubha ka namang malihim. Nalalaman na namin na ikaw ang tagapayo ng general at ayaw niyang malayo sa iyo. Si Maria Clara ay magaling na, ngunit may pamumutla pa rin. Siya'y bumati alinsunod sa kaugalian at pagkatapos ay ngumiti ng may kalungkutan. Pagkatapos ng kaugaliang pagkukumustahan ay nagpatuloy na naman si Doña Victorina. Ang sinadya nga po namin ay nauukol sa Birhen, Kapitan Tiago.
Kailangang ituloy natin ang atin ang napag-usapan. Ang tinutukoy na birhen ni Doña Victorina ay si Maria Clara. Sa pag-aakalang hindi niya dapat mapakinggan ang usapan, nagpaalam si Maria sa kanila. Bukas ay magpapapista tayo. Ihanda mo na ang loob ni Maria Clara sapagkat siya ipakakasal natin sa loob ng maikling panahon. Makikita mo, mag-aakyat manaog tayo sa palasyo kapag naging manugang natin si Linares. At tayo'y kaiinggitan ng marami. Kinabukasan, ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago ay puno ng mga panauhin. Ang paksa ng usapan ng kababaihan ay si Maria Clara. Maganda nga, ngunit mukhang tanga. Hindi sana ganyan ang piniling lalaki. Siya'y mayaman, chika. Kakisigan ang puhunan ng lalaki. Ngayon pang malapit ng mabitay ang unang katipan at saka pakakasal. Iyan ang marunong. May kahalili ka agad. Ang kalalakihan na may nag-uusap ukol sa nakaraang pangyayari. Kung hindi niya pinagkatiwalaan ng mga taong sinulatan niya at kung hindi nabigyan ng ibang kahulugan ng laman ng liham na iyon, natitiyak kong siya ay napawalang sala. Ayon sa mana ng gol ni Ibarra, ang liham ay nauukol lamang sa ilang talatang may kalabuan na. Sinulat ng binata sa isang dalaga bago magtungo sa Europa. Ilang talatang nabigyan ng ibang kahulugan ng piskal na si Ginoong Ibarra raw ay nagbabalak ng pag-aalsa laban sa pamahalaan. Nang mga sandaling iyon, isang bangka ang sumadsad sa ibaba ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang isa sa dalawang lalaki ay pumanhik sa hagdang bato at lumundag sa pader hanggang sa makarating sa azotea. Crisostomo? Ako nga. Si Elias na dapat magalit sa akin ay inagawa ko sa bilangguan na pinagdalhan sa akin ng aking mga kaibigan. Maria, bago ako lumayoy, ibig kong malaman mong pinatatawad kita. Maging maligaya ka nawa. Paalam. Humakbang ng palayo si Ibarra, ngunit pinigil siya ng dalaga. Inilahad niya kay Ibarra ang lihim ng kanyang pagkatao. Nalaman ko isang gabing nahihibang ako sa taas ng lagnat, ang tunay kong ama. Siyang nagbawal sa aking ikay ibigin, maliban na lamang kung ikay patatawarin sa kalapastangan ng ginawa mo sa kanya. Mula sa kanyang dibdib ay inilabas ng dalaga ang 2 putol na papel. Ito'y 2 liham ng aking inang isinulat sa gitna ng paghihirap, samantalang ako'y nasa kanyang sinapupunan. Basahin mo at makikita mo ang hangarin niyang mamatay ako. Ito'y naiwan ng aking ama sa bahay na tinirahan niya at nakuha ng taong nagsabi sa akin na tayo hindi dapat pakasal nang walang pahintulot ng aking ama. Ibinigay sa akin ito bilang kapalit ng iyong sulat. Nang dahil sa yumao kong ina at sa 2 amang nabubuhay pa'y nalimot kita at itinakwil ko ang aking pag-ibig. Mahihinuha ko ba kung saan nila gagamitin ang liham mo? Maria, ika'y isang malinis na anghel. Ibig kong malaman mong ako'y minsan lamang umibig at di ako magiging kanino man. Kung walang pag-ibig, at ikaw, ano kaya mangyayari sa'yo? Ako'y isa lamang takas. Hindi magtatagal at matutuklasan ang aking pagtakas, Maria. Sinapo ni Maria ng 2 niyang palad ang ulo ni Ibarra at makailang ulit na hinagkan sa labi, niyakap at pagkatapos ay inilayo sa kanya. Si Ibarra ay lumayo, nilundag muli ang pader at sumakay sa bangka. Si Elias ay nag-alis ng sambalilo at nagpugay ng buong pitagan kay Maria Clara. Habang sumasagwan si Elias patungo sa San Gabriel ay nangungusap siya kay Ibarra. Ang mga mata ko'y nakikita na ang nakasusuklam na bulok na nagwawasak ng ating lipunan at nangangailangan ng lunas. Sila ang lumikha ng aking pagiging salarin. Tahimik na nag-isip si Ibarra. Kapag dakay, hinikayat niya si Elias na sumama sa kanya, ngunit ito'y tinanggihan ni Elias. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Nang dumaan sila sa tapat ng palasyo'y, napansin nilang nagkakagulo ang mga bantay. Inutusan ni Elias si Ibarra na humiga upang matabunan ng damo. Nagkatotoo ang kutob ni Elias. Sila'y pinatigil at tinanong ng bantay. Sinabi ni Elias na siya'y galing sa Maynila at nirasyonan ng damo ang hukom at kura. Lakad! Huwag kang magpapasakay sa iyong bangka. Nakatakas ang isang bilanggo. Kung mahuhuli mo, idalhin sa akin at bibigyan kita ng pabuya. Nang makalayo na, nag-usap muli sina Elias at Ibarra. Hindi na po ba mababago ang iyong pasya? Hindi na! Isinusumpa ko sa ngalan ng aking ama. Gigisingin ko ang nahihimbing at ipalilimot ko sa kanila ang kanilang mga kapatid. Sasabihin kong labanan ng pangalitin
sapagkat karapatan ng tao ang humanap ng kalayaan. Mag-uumaga na nang sila'y sumapit sa tahimik na lawa, ngunit mula sa malayo'y nabanaagan nila ang isang bagay na papalapit sa kanila. Yan ang palwa. Umiga kayo nang matakpan ko kayo ng bayong. Binalak ni Elias na magbalik sa Pasig, ngunit natanaw niya ang isang bangkang may lulang gwardya sibil. Ipinihit niya ang bangka at sumagwan ng matulin. Ako sisisita palayo sa inyo upang sila iligaw. Mapapahabol ako. Bahala na kayong magligtas sa inyong sarili. Kapag nailayo ko na sila sa inyo, makita tayo sa Noche Buena, sa libingan ng inyong nuno. Tinubis ng palwa at ng bangkang humahabol ni Elias at sa tuwing binitaw ay binabaril. Pagkaraan ng kalahating oras, nakita ng mga namamangka ang pagpupulay dugo ng lugar na pinagbarilan kay Eliakon, kaya umalis na ang mga humahabol. Nabalitaan ni Maria Clara sa pahayagan ang pagkalunod ni Ibarra sa lawa. Maya-maya ay biglang dumating si Padre Damaso. Sa lalawigan pa ako nang galing upang masaksihan ang iyong kasal. Napahigbi si Maria Clara. Bakit ka humihigbi, anak ko? Nagkatampuhan ba kayo ni Linares? Napaiyak si Maria Clara nang mapatingin sa inaama. Huwag kang umiyak, anak ko. Ako ang nagdurusa sa iyong ginagawa. Ako po ba'y minamahal ninyo? Tulungan ninyo ang aking ama at sirain ang kasunduan sa aking kasal. Isinalaysay ni Maria Clara ang lahat ng huli niyang pagkikita kay Ibarra maliban sa lihim ng kanyang pagkatao. Noon ay ibig ko pang mabuhay sapagkat nalalaman kung kahit saan siya naroroon ay maaalala pa rin niya ako. Ngayon ay wala nang natitira sa akin kundi ang kumbento o lipingan. Ako ang nagdulot sa iyo ng kasawian, anak ko. Patawarin mo ako. Ika'y napamahal sa akin, tulad ng isang anak. Wala akong kaligayahan kundi ikaw. Si Padre Damaso'y napaiyak na parang bata. Kung gayo'y payagan ninyo akong magbongha. Magmonga! Magmonga! Hindi mo alam, anak ko. Ang buhay at lihim sa likod ng makapal na pader ng kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko! Ako'y pinarurusahan mo, anak ko. Magmungha ka. Huwag ka nang magpakamatay. Umalis si Padre Damaso na malungkot at nagbuntong hininga. Diyos ko, ako ang iyong pagkigantihan. Ngunit iligtas mo ko ang walang malay kong anak. Nakatira sa kubo ang isang mag-anak na Tagalog na ang pagkabuhay ay nanggagaling sa pangangaso at pangangahoy. Isang batang payat, maputla, at may malamlam na mga mata ang nakaupo sa isang punong nakabuwal. Ang batang ito ay si Basilio. Si Basilio ay may sugat sa paa at pinasasaya ng dalawang bata. 2 buwan na buhat nang makuha ka naming sugatan. Akala nga namin ay hindi ka na mabubuhay. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Ang nais ko po ay makita ang aking ina at bunsong kapatid na nasa bayan. Nagpaalam umuwi si Basilio sa matanda. Siya'y nagpumilit at hindi naman nabigo. Anak, baka ikamatay mo ang pag-uwi. Dadalwa po ang anak ng aking ina, samantalang kayo'y marami. Nakakala po ng aking ina ay patay na ako. Ngayong gabi, hahandugan ko siya ng aginaldo. Ng isang anak. Narating ng paika-ika ni Basilio ang San Diego. Tinungo niya agad ang tahanan, ngunit nakita niyang walang tao. Siya'y nagtanong, nalaman niyang baliw ang kanyang ina. Palibot-libot sa mga lansangan. Wala siyang nabalitaang kahit ano kay Crispin. Sumakbo siyang paika-ika upang hanapin ang kanyang ina. Agad na tinungo ni Basilio ang bahay ng bagong alperes, sapagkat narinig niya mula roon ang malungkot na pag-awit ng kanyang ina. Iniutos ng babaeng nasa durungawan sa bantay na paakyatin si Sisa. Nang makita ni Sisa ang tanod, siya'y natakot at tumakbong papalayo. Si Basilio ay nakamasid sa kanyang ina at tumakbo ng paika-ika nang nawala sa kanyang paningin ang ina. Binato ng isang alilang babae si Basilio at tinamaan siya sa ulo, ngunit hindi siya tumigil sa pagtakbo. Si Sisa'y pumasok sa pinto ng libingan ng matandang Kastila na nasa may punong balete.
Pasuntok na binayo ni Basilio ang pinto at iniumpog ang kanyang dugoang ulo, ngunit wala ring nangyari. Natanaw niya ang isang sanga ng baleteng nakakapit sa isang puno. Inakyat ang puno at pagkatapos makapangunyapit sa sangay nakarating sa balete, nakita niyang itinukod ni Sisa pati ang ulo sa dahon ng pinto. Mabilis na nagpatihulog si Basilio at dala ng panghihinay na walan ng malay. Pamulagat na minasdan ni Sisa ang mukha at dugoang noo ni Basilio. Nagliwanag ang kanyang isipan. Nakilala niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito at pinaghahagkan. At pagkatapos na makapagbitiw ng isang malakas na tili, ay napahandusay sa tabi ng anak. Nang magbalik ang malay ni Basilio ay nakitang walang malay ang kanyang ina. Magiliw niyang tinawag ang ina at nang mapansing hindi na ito humihinga o kumikilos ay kumuha siya ng tubig sa batis at winisikan niya ang mukha. Si Sisay hindi man lamang gumalaw. Nangambang idinikit ni Basilio ang kanyang tainga sa dibdib ni Sisa, ngunit ang yayat at luoy na dibdib ay malamig na at ang puso'y hindi na tumitibok. Wala ni kauntimang hininga siyang nadama. Niyakap niya ang malamig na bangkay at siya'y tumangis ng buong kapaitan. Nang itaas ng naghihinagpis na si Basilio ang kanyang ulo, ay nakita niya ang isang taong nagmamasid sa kanya. Nagpatulong si Basilio sa lalaki na tulungan siyang ilibing ang ina. Hindi na ako magtatagal. Malubha ang aking sugat. 2 araw na akong di kumakain at natutulog. Makinig ka! Marahil, hindi na ako gumagahit. Kunin mo ang maraming kahoy na nakapuntong sa kabila ng batis at italaksan mo rito. Sindihan mo ang mga kahoy at hayaan mong kami masunog hanggang sa maging abo. Kapag walang ibang taong dumating, humukay ka rito at makikita mo ang maraming salapi. Kunin mo at gamitin mo sa pag-aaral. Kunin mo ang mga panggatong. Hindi na kita matutulungan. Lumakad si Basilio. Ang mahiwagang tao'y tumanaw sa silangan at pabulong na nagwika. Mamamatay akong hindi man lamang namasdan ang maningning na bukal ni Wayway. Sa aking inang bayan, kayong makakakita. Patiinin niyo siya. At huwag kaliligtaan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Nang magmamadaling araw na'y namalas sa bayan ang isang malaking siga. Nang pumasok sa kumbento si Maria Clara, sa Maynila na nanirahan si Padre Damaso. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ay nakatanggap na siya ng kautusan na inililipat siya sa malayong lalawigan. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa kanyang higaan. Si Padre Salvi ay nasa Maynila na rin. Samantalang hinihintay niya ang gantimpalang mitra ay bumigkas siya ng sermon sa simbahan ng Santa Clara. Ilang linggo bago maging ganap na mongha si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay nakaramdam ng panghihina kaya nangayaya. Sinabihan niya si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o sa San Diego sapagkat ibig niyang mamuhay mag-isa. Kinahumalingan niya ang yampo, sabong at paghit-hit ng apyan. Palagi siyang makikita sa tindahan ng Chino, payat, naninilaw ang balat, inaantok, laging marungis, at kung tumingin sa mga tao'y waring hindi nakakikita. Pagsapit ng gabi, lumalakad siyang dala ang kanyang tungkod, at ang pinutungoy isang maruming bahay na ganito ang nakasulat sa pinto. Fumadero Publico de Antion. Si Doña Victorina ay nagdagdag pa ng piluka upang manatili sa pagpapanggap niyang taga-Andalusia. Siya ngayon ang nangungutsero ng karwahe at si Don Tiburcio ay hindi na niya pinagagalaw. Gumagamit na siya ng salamin at hindi na natatawag upang manggamot at madalas na walang pustiso. Si Linares ay malaon ng nalibing sa libingan ng pako. Ayon sa balita ay namatay ito dahil sa masamang pag-aalaga ni Doña Victorina. Ang Alferez, na taglay ang katungkulang Teniente Grado Komandante, ay umuwi na sa Espanya at iniwang nanlilimahid ang asawa. Ang Alferez ay nagumon sa pag-inom ng alak at paghitip ng tabako. Walang malinaw na balita kay Maria Clara.